Hi Kuya Dax. Alam ko pong hindi ito ordinaryong kwento at ngayon pa lang ay sasabihin ko ng hindi rin ako proud sa lahat ng ginawa ko. Pero gusto ko pong marinig ninyo to at kung pwede, ma-share ninyo sa YouTube channel nyo para maibahagi sa mga taga-subaybay nyo kasi baka sakaling may mapulot ang ibang tao sa ginawa kong katangahan. Pero bago po ang lahat ay ako nga po pala si Eljo. 26 years old na sa ngayon. Out and proud naman ako at tanggap naman ako ng mama ko. Tanda ko pa nung umamin ako sa kanya about my sexuality. Ang sagot niya lang ay, "Anak, kahit ano ka pa, mahal kita. Kung saan ka magiging masaya din ako. Mahal na mahal kita at palagi mong tatandaan yan." 4 na taong wala na si Papa. Isang foreman siya at na-stroke siya noon habang nasa construction site. Mabilis ang lahat ng pangyayari. Niwala kaming time magpaalam at naiwan kami ni mama ko. Si Mama Elsa ngayon ay 48 years old na pero hindi halata sa itsura niya. Mukha kasi siyang nasa late 30s. Siguro dahil alaga sa collagen, good vibes at herbal tea. Hindi siya yung typical na konserbatibong nanay na tutol sa kasarian ko. She's always been open, supportive, at para bang best friend ko talaga siya. Siguro isa din yun sa reason kung bakit hindi siya mukhang stress kasi napapatawa ko lagi siya sa mga jokes ko. Inaayusan paglalabas at yun nga minsan ang nagiging bonding namin pag pareho lamang kaming nasa bahay. Fast forward na tayo. Naging okay na kami after a few years. Hanggang sa isang araw nga, may ipinakilala siyang lalaki sa akin. Si Tito Martin. 45 years old. Tall. Dark. Medyo may ilang puti na sa buhok niya. Pero mukha siyang executive. Yung tipong ang lakas pa rin ang dating on his age. Ang sabi ni Mama, office mate daw niya sa bagong trabaho niya. Isa sa head nila. Widower din si Tito Martin. May isa raw anak sa probinsya na college na. Dinala niya minsan sa bahay si Tito Martin. Dinner lang dapat. Pero ilang araw after, napapadalas na ang dalo nito hanggang sa halos doon na siya natutulog gabi-gabi. Okay lang naman sa akin yon. Si Mama rin kasi deserve niyang magmahal uli. Sa totoo lang, ako pa nga ang nag-uudyok sa kanyang subukan ulit na magmahal. Pero doon nagsimulang naging magulo ang lahat, Kuya Dax. Hindi ko alam kung ako lang ang may ibinibigay na meaning. Pero napansin kong may mga simpleng sulyap si Tito Martin sa akin. Yung tipong ang tagal lang titig niya sa akin na nauhuli ko. At ako mismo ang umiiwas ng tingin kasi nahihiya talaga ako. Yung tingin na parang sinusuri ka mula ulo hanggang paa. Naalala ko pa nung minsang nasa kusina ako. Tapos paglingon ko sa likuran ko, nandun siya sa may pinto. Tapos nakatitig sa akin habang nakangiti ng nakakaloko. At first, binaliwala ko kasi baka naman ako lang tong nag-iisip ng kung ano. Pero isang gabi, wala si Mama nun. May outing sila ng mga college friends niya. Birthday daw ng isa sa kanila. Naiwan kami sa bahay. Lasing nun si Tito Martin nang umuwi ng galing trabaho. Sakto naman nakakalabas ko lang ng banyo. Nakatawi lang ako. Nagmadali ako nung pumasok sa kwarto nung makita ko siya. Pero sinundan niya ako sa kwarto ko na parang wala lang. Diretso ang tingin. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. At bago pa man ako magtanong kung bakit siya nandun, hinawakan niya na ako sa balikat. Hindi ko gets, Kuya Dax, pero parang bigla akong natulala. Parang wala akong lakas na tumutol. Baka kasi naging curious na rin ako. Baka kasi may matagal na akong pagnanais na hindi ko inaamin sa sarili ko. Basta ang alam ko lang, nang gabing yun ay
nagpadala ako. Yun na yung simula ng isang bagay na alam kong mali pero hindi ko talaga mapigilan. Tuwing wala si mama, may nangyayari sa amin. Para kaming dalawang taong sabik sa bawal. Tuwing wala si mama, minsan napapadpad kami sa kwarto ko o minsan sa salas. Magsisimula lang sa simpleng hawak sa braso. Tapos dahan-dahan niya akong hinihiga habang hinahagod ang likod ko. Ramdam kong init ng mga haplos niya. May halong sabik at pagpipigil. Hindi na rin ako umiiwas kahit alam kong mali. Kasi may bahagi sa akin na gustong maramdaman yon. Pero habang tumatagal, hindi na makaya ng konsensya ko. Napakabait ni Mama, Kuya Dax. Wala akong masabi sa kabutihan niya. Pero sa tuwing titingin ako sa kanya habang nagluluto siya o habang nagtatanong kung may gusto ba akong ulam, para akong sinasampal ng malakas kasi niloloko ko siya. Pinagkakatiwalaan niya si Tito Martin pero hindi niya alam. Kasama ako sa dahilan kung bakit hindi niya ito dapat pagkatiwalaan. Kaya nakabuo ako ng desisyon. Bago pa tuluyan kaming mahuli ni Mama, bago pa kami tuluyang masira, umalis na ako ng bahay nun. Ang sabi ko lang sa mama ko, gusto ko lang subukang maging independent at hindi na siya nagtanong pa. Dagdag pa nga niya ay proud na proud siya sa akin at lalo akong mas nakonsensya. Hindi naging madali yung pag-alis ko sa bahay. Akala ko magiging magaan. New chapter, fresh start, new mindset. Pero nung unang gabi ko sa apartment na inuupahan ko, ramdam ko kagad yung katahimikan. Walang ingay ng kutsara ni Mama sa kusina. Walang, "Anak, gising na," tuwing umaga. At wala na rin presensya ni Tito Martin na kahit ayokong aminin sa sarili ko, hinahanap-hanap ko pa rin. 2 palapag lang yung building. Studio type lang yung nakuha ko. Isang kama, maliit na lamesa at lutuan. Gabi-gabi nakahiga ako sa kama, nakatingin sa kisame. Iniisip kung tama ba tong ginawa ko. Umiiwas ako, oo, pero parang hindi sapat na dahilan yun para iwan ko si Mama. May mga gabi na parang gusto ko nang umuwi. Yung tipong ite-text ko si Mama na, "Ma, miss ko na kayo." Pero buburahin ko kagad bago pa man ma-send kasi nagigilty ako. Lumipas ang halos 2 buwan bago ako muling nakatapak sa bahay namin. Hindi ko alam kung dahil ba sa hiya o sa takot na baka makita ko ulit si Tito Martin at mas lalo akong maguluhan. Pero nung naalala kong birthday pala ni Mama, kaya naisip kong panahon na para dumalaw ako. I mean, kahit anong mangyari, nanay ko pa rin siya at deserve niyang maramdaman na nandito pa rin ako. Pagbaba ko ng tricycle sa harap ng bahay namin, parang biglang bumalik ang lahat ng alaala. Yung pintuan, yung hallway, yung hapagkainan. Lahat. Parang ang daming multo ng nakaraan na sumalubong sa akin. Pero ngumiti si Mama pagkakita niya sa akin. Nagluto siya ng pagkain bilang handa sa kanyang birthday. 3 lang kami sa lamesa. Ako, si Mama, at si Tito Martin. At pagkatapos naming kumain, si Mama ang nagligpit. Naiwan ako sa sala. At bilang respeto at birthday niya naman, tinulungan ko siya. Pero nung nasa may kusina na ako para tulungan si Mama sa pagliligpit, napansin kong tulala si Mama sa may lababo. Nilapitan ko siya at tinanong kung okay lang ba siya. Hindi siya kagad sumagot. Pero sa bandang huli, may nasabi rin siya. "Anak, sa tingin mo ba may itinatago si Martin sa akin?" Napalunok ako sa itinanong niya. Parang bigla tuloy naging sobrang bigat ng hangin sa loob ng kusina. Hindi ko alam kung dahil tinamaan ako o dahil ayokong marinig ang tanong na yon galing sa kanya. Ewan ko, anak, kung tama pa itong naharamdaman ko. Napapansin ko kasing nagbabago na ang pakikitungo sa akin eh. Hindi na gaya nung dati.
May mga gabi na hindi na siya umuwi kasi overtime daw. Pero parang may kutob akong hindi lang yun tungkol sa trabaho eh. Hindi ko na kaya magsalita nun, Kuya Dax. Pero sobrang sakit. Ang sarap niyang yakapin at sabihin, I'm sorry ma. Pero hindi ko magawa. Kasi alam ko masasaktan si mama ng sobra kapag nalaman niyang totoong pagkatao ni Tito Martin. At hindi nakapagtataka na maghanap ito ng iba. At ang mas masakit pa, hindi ito babae. Malalim na ang gabi na magpaalam ako sa mama ko. Pero bago ako umalis ay nag-abot siya ng Tupperware na may tirang pansit. Ngumiti pa siya at ang sabi niya, dalasan mo naman ang pagbisita dito, nak. Namimiss na kita. Lalo na yung bonding natin mag-ina. At ito na nga mas malupit, Kuya Dax. Kinabukasan lang nang manggaling ako sa bahay namin, may tumawag sa akin na pinsan ko. Hindi ko alam kung paano ako mag-react sa sinabi niya. Kuya Eljo, umuwi ka sa inyo kasi si mama mo. Nag-iiyak dun. Hiwalay na daw sila ni Tito Martin. 2 araw matapos akong tawagan ng pinsan ko, nagdesisyon ako umuwi sa bahay namin. Bit-bit ko lang ang sarili kong punong-puno ng tanong at kaba. Pagbukas pa lang ng gate, ramdam ko kagad yung ibang malungkot na enerhiya. Bumungad si mama sa sala na umiiyak. May hawak siyang mug ng kape. Pero hindi naman niya iniinom yun. Pinapaikot-ikot niya lang sa ibabaw ng mesa. Halos mapatakbo ako papunta sa kanya. At pagkayakap ko, doon lang bumuhos ang luha niya ng sobra. Yung iyak na para kang nauupos. Yung parang wala ka ng lakas huminga. Iyak na punong-puno ng tanong na, bakit? Ang sabi niya nahuli daw niya si Tito Martin. Akala niya mag-o-overtime sa opisina. Pero pinuntahan niya para sorpresahin. Doon niya nahuling may kasamang lalaki sa isang sitwasyong hindi niya inaasahan at gagawin ng 2 lalaki. Sa gitna ng pag-ikbi niya, may nabanggit siyang linyang hindi ko makakalimutan kahit kailan. Sobrang sakit pala, anak. Kapag niloko ka. Pero mas masakit pala kapag lalaki rin ang ipinagpalit sa'yo. Kasi parang dobleng insulto yun eh. Parang may mali sa pagkatao mo bilang babae. Doon ako natulala, Kuya Dax. Kasi ako yung isa sa mga lalaking yon. Ako yung unang nilapitan ng asawa niya. Wala siyang idea. Wala siyang kaalam-alam. Ang alam lang niya, iniwan siya ng lalaking akala niya'y magmamahal sa kanyang muli. At habang pinapahid ko ang luha niya, gusto kong umamin. Pero hindi ko magawa kasi nakikita ko sa mga mata niya ang sakit. At alam kong kung idadagdag ko pa ang katotohanan, baka tuluyang bumigay ang puso niya. Kaya ang ginawa ko, Kuya Dax, nanatili akong tahimik na hindi ko binanggit ang pangalan ni Tito Martin. Nakinig lang ako sa kanya habang yakap siya ng mahigpit. Nung gabi ding yun ay doon na rin ako natulog sa bahay na yon. Pero aminin ko, habang nagtatagal ako sa bahay na yon at nasasaksihan ko ang nangyayari kay mama, mas lalong bumibigat ang konsensya ko. Akala ko tapos na. Akala ko nung umalis na si Tito Martin sa buhay ni mama, tuloy-tuloy na ang paghilom. Nandun pa rin yung guilt, oo. Pero at least, wala na akong natatanggap na text galing sa kanya. Wala na akong kailangang iwasan sa paligid namin. At higit sa lahat, wala na yung bigat ng baka mahuli kami. Pero isang hapon habang nagpapahinga kami ni mama sa terasa, may sinabi siyang hindi ko inaasahan. At ang sabi niya, alam mo anak, matagal ko nang naramdaman na parang may tinatago ka sa akin. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung paano ako mag-react. Hindi ko alam kung instinct lang ng isang nanay to o baka paranoid lang ako. Pero noon pa lang anak, napapansin ko na parang may ilangan kay ni Martin pag nasa paligid ako.
Anak, kung may gusto kang aminin, kahit hindi ngayon, sana balang araw sabihin mo na please. Para akong nakalunok ng tinik. Doon ako mas kinabahan. Napatango lang ako sa sinabi niya. Ang sakit sa lalamunan, parang may nakabara. Ang dami kong gustong sabihin pero ni isang salita, walang lumabas. Gusto ko na sanang isiwalat ang lahat. Gusto ko nang sumigaw ng, "Ma, I'm sorry." Gusto kong ipaliwanag kung paano nagsimula, kung paano ako nagpadala sa tukso. Pero hindi ko yun nagawa. Kasi nung tumingin ako sa kanya, nakita ko ulit yung mga mata niya. Yung mga matang puno pa rin ng pag-unawa kahit alam niyang may hindi sinasabi na totoo ang kanyang anak. At sa halip na manumbat, ang sinabi niya lang ay, "Anak, kahit anong mangyari, tulad ng sinabi ko nun, palagi ako nandito." Tuwing titingin ako sa mata ni Mama, parang may nagkikiskisang tanong at kaba sa dibdib ko. Parang kahit walang sinasabi, hinihintay niyang aminin ko ang isang bagay na matagal na niyang alam. Pero mas pinipili niyang manahimik pa rin, kaya mas lalo akong kinakain ng guilt ko. Kaya isang gabi hindi na ako nakatiis. Kumuha ako ng papel at ballpen. Naupo ko sa luma kong kama at sinimulan kong isulat ang lahat ng isang kwento ng pagkakamali. Isinulat ko doon na si Tito Martin ang hindi lang nanloko sa kanya. At oo, nagsimula ito sa maling gabing yon. Sinabi ko ring pinilit kong putulin pero masyado akong nadala. Hinayaan ko, hindi ako tumutol. At mas lalong masakit, hindi ko agad inamin iyon. Ang lahat ng iyon ay isinulat ko. Parang bawat letra humihiwa sa sarili kong puso. At sa dulo ng sulat, ito ang mga huling linyang isinulat ko. "Ma, hindi ko ine-expect na mapatawad mo kagad ako. Pero gusto ko malaman mo mahal na mahal kita. At kahit hindi mo ako mapatawad pa sa ngayon, tanggap ko yun kasi may kasalanan ako sa iyo. At paulit-ulit akong hihingi ng tawad sa ima hanggang mapatawad mo ko." Kinabukasan hindi ko alam kung anong dapat kong gawin sa sulat ko. Ilalagay ko ba sa ibabaw ng lamesa, sa ilalim ng unan niya? Pero hindi ko rin nagawa ang alinman sa mga yon. Ang ginawa ko ay binuksan ko ang drawer ng luma kong cabinet, yung isa sa pinakailalim na bahagi, kung saan nakatambak na lang ang mga lumang notebook ko. Doon ko ipinasok ang sulat. At isinara ko iyon ng dahan-dahan. Bahala na kung kailan niya mababasa iyon. Siguro pag naglinis siya ng kwarto ko. Kuya Dax, 6 na buwan na lumipas mula nang umupo ako sa harap ni Mama para sabihin ang lahat ng katotohanan. Kasi hindi din ako nakatiis. Hindi pala niya nabasa ang sulat ko. Nakakatawa, di ba? Bakit kasi hindi ko iniwan sa madaling makita? Kaya ilang araw din akong hinahanap ni Mama. Itinetext at tinatawagan. Sa bandang huli, ako no mismo nagtapat sa kanya in person. Naalala ko pa, nanginginig ang boses ko noon nang aminin ko ang lahat sa kanya. Inaasahan ko ang pinakamabigat na sampal ng galit. Pero kabaliktaran ng tumambad, hinila niya ako at niyakap niya ako ng mahigpit. At ang sabi niya, mas matimbang pa rin para sa kanya ang pagiging mag-ina namin kaysa anumang kasalanan. At syempre ang pinakapaboritong linyahan ng mga nanay, hindi ka pa man nagkakasala, pinapatawad na kita anak. Alam daw niya kung bakit ako nagpakalayo-layo. Ramdam niya raw noon pa ang bigat na kinikimkim ko. Mula noon ay bumalik ang gaan sa bahay namin. Nagpasya si Mama na huwag na maghanap ng bagong partner. Sapat na raw sa kanya na may isang anak siyang nagmamahal sa kanya ng buong buo. Kuminsan nga lang ay nagbibiro siya ng mas magiging masaya daw siya kung mabibigyan ko siya ng apo. Pero agad din niyang tinatawanan dahil alam naman niyang imposible. At doon kami parehong nagtatawanan. Mas madalas na si Mama ngayon nakikipag-coffee dates. Pero hindi sa mga lalaki, kundi sa mga college na batchmate niya.
Nakikita ko naman siyang masigla pag ginagawa niya iyon, kaya hinahayaan ko na lang siya. At kapalit nga lang nun, ako nga lang ang nagiging personal driver niya / makeup artist / stylist. May mga gabi pa rin na umaalingaw-ngaw sa utak ko ang lahat ng nagawa kong mali. Pero sa tuwing makikita ko si mama na nakangiti, naiintindihan ko na ito ang bagong pahina namin. Pero ang tanging bili namin sa isa't isa, huwag isasara ang puso. Baka kasi may dumating sa amin na magmamahal ng totoo. Hindi man namin alam kung kailan o sino, pero bukas na kami pareho sa posibilidad. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo at more subscribers to come. Ako si Eljo. At ito, ang true confession ko. Maraming salamat po sa pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, baka naman pwedeng pakilike. Kung hindi pa kayo nakasubscribe at bago lang po kayo sa channel ko, i-click nyo lang po yung subscribe button at pakikalembang na rin po yung bell para po ma-notify kayo pag may upload akong kwento. At nga po pala, kung gusto nyo mag-share ng kwento, i-email nyo lang po sa akin or i-PM nyo lang po sa akin sa Facebook page ko. Add nyo na rin po pala ako sa Facebook ko, Dax Magno. Ang lahat po ng detalye ng nabanggit ko ay nasa description box. Kung maisipan nyo man pong mag-share ng kwento nyo, no worries po. Pwede po nating gawing anonymous yung pagkatao ninyo or ibahin natin yung pangalan tulad ng mga unang nagpadala. Yun lamang po at maraming salamat ulit. Kita-kits po tayo sa susunod na kwento.